Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pilipinas ang ating oras, 11 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulias. Sa Pool, Sabado. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. Sunog, sumiklab sa Binondo, Maynila, itinaas na sa Task Force Charlie, 2 sugatan. Sa Pool, Sabado. Mga patakaran sa advertising permit draft pa lang at hindi ipatutupad ayon sa DTI. Sa Pool, Sabado. Senator Bato de la Rosa itinuturing na armed and dangerous ayon sa National Bureau of Investigation. Sa Pool, Sabado. Senate President Alan Peter Cayetano kabilang sa posibleng managot sa pagkanlong kay Senator Bato ayon kay Gordon. Sa Pool, Sabado. Warrant of arrest hindi maaaring isilbi sa abogado ng akusado ayon sa ombudsman. Sa Pool, Sabado. Pilipinas, walang kaso ng Ebola virus ayon sa Department of Health. Sa Pool, Sabado. At higit 8 milyong pisong halaga ng shabu itinago sa machine parts na sabat ng BOC sa NAIA. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong Sabado ng gabi. Dito ho sa programang Sa Pool Sabado. Sa pangalan po ni RH29 Boy Gonzales, ako na po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan at diskusyonan. Dito ho sa programang Sa Pool Sabado. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool, Sabado. Sa detalye ho ng ating mga balita. Hindi pa rin naaapula ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay 275 Parola Compound sa Binondo, Maynila. Nagsimula ang sunog pasado alas 3 ng hapon na umabot agad sa ikalimang alarma matapos ang halos isang oras. Pasado alas 5 ng hapon, umabot na ang alarma sa Task Force Charlie. Mabilis lumaki ang apoy dahil gawa sa light material sa mga kabahayan at sinabayan pa ng malakas na hangin. Ayon ho sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa masisikip na kalsada at eskinita. Hindi rin makapasok ang mga truck ng bumbero dahil okupado ng mga lumikas na residente ang kahabaan ng MICT Access Road. Bukod ho dito, hindi rin sapat ang supply na tubig kaya may mga truck na pansamantalang nag-pull out upang mag-igib. Sa huling tala ng BFP, aabot sa higit 3,000 residente ang apektado ng sunog.
Ayon naman sa Philippine Red Cross, may 2 individual ang nasugatan. Mamaya ho, makikibalita tayo sa ating kasamahan dyan sa Binondo, Maynila. Alamin natin ang latest. Kontrolado na ba ang sunog? Antabayanan ho ninyo ang detalye, ang iba pang detalye kaugnay ng balitang yan. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, binigyang diin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kailangan personal na ihain ang warrant of arrest sa mismong akusado at hindi maaaring tanggapin lang ito ng kanyang abogado. Sa press briefing, sinabi ni Matibag na malinaw ang naturang patakaran sa rules of court. Sabi ni NBI Director, hindi niya alam kung saan nanggaling ang ideya na maaaring ibigay na lamang sa abogado ang warrant. Lumabas ang pahayag matapos mag-viral ang isang panayam kay Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Sa naturang panayam, sinabi ni Bondoc na maaari umanong sa kanila na lang ihain ang warrant bilang bahagi ng tungkulin nila bilang abogado ng senador. Sa Pool Sabado. Samantala, itinuturing ng armed and dangerous si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon ho yan kay NBI Director Melvin Matibag. Paliwanag ng direktor, bahagi ng standard protocol na kung naghahanap ng isang fugitive ay may presumption na armado at delikado ang taong ito. Kaugnay nito, maingat na kumikilos ang NBI sa bawat lead at handa rin umano ang ahensya sa anumang posibleng insidente sakaling manlaban ang sinumang paghahanap o pinaghahanap ng batas. Si Senator Bato ay pinaghahanap kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. We're doing a search or locating a fugitive from justice. Ang presumption namin lagi is armado yan at delikado yung magiging approach. So, ang instruction po natin sa ating mga law enforcement, sa ating mga FBI agents, is to proceed with caution every time na limbawa nag-positive na or even do sa area na suspected na talagang nandoon siya, is kailangan maging maingat po sa paghuli dahil that's always the presumption. Especially Senator Bato, who used to be chief of police natin. Sa Pool Sabado. At kaugnay ng balitang yan, walang record na nakalabas na ng bansa si Senator De La Rosa. Pero ayon pa rin kay Matibag, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na nakalabas na ng bansa ang senador sa pamamagitan ng ibang exit point. Sa ngayon, bumuo na ang NBI ng mga tracking team para matunton at maaresto ang senador. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang posibleng pananagutan ng mga umano'y tumulong sa pagtatago kay De La Rosa, kabilang ang obstruction of justice at harboring a fugitive. Narito muli si Director Matibag. Coordinate tayo with the Bureau of Immigration and yung mga point of entries na identify natin is being monitored. Sasabihin natin wala naman pong record ng paglabas. But of course, I know that the next question, there are personalities na nakalabas ng bansa natin na hindi lumalabas yung records nila sa immigration. So, alam naman natin po yung parang yung ating geographical contour natin. Talagang there are lots of point of entries and exits sometimes that we cannot monitor. But we are getting leads every day na ang sinasabi is nandirito pa rin po siya sa Pilipinas. No? So, we have dedicated a team, actually teams to track Senator Bato. Sa Pool Sabado. Samantala, nais ni Senator Vicente Sotto III na paimbestigahan sa Senado ang nangyaring pagpuslit ni Senator De La Rosa sa Senate Building noong May 14. Ayon kay Sotto, ipapanukala niyang mag-convene ang Committee of the Whole para siyasatin ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa noong May 11. Gayon din ang nangyaring shooting incident at pag-alis si Senator Bato sa protective custody ng kapulungan. Tumanggi naman si Sotto na magkomento sa pahayag ni Senator Robin Padilla na hindi umano niya tinulungan si De La Rosa na umeskapo noong gabi matapos ang shooting incident. Giit ni Sotto, ang komite na ang bahalang tumuklas kung ano talaga ang mga totoong nangyari. Sa Pool Sabado.
20 minutos makalipas ang alas 9 ng gabi, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi maaaring iserve ang isang warrant of arrest sa abogado ng akusado. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Remulla na tanging subpoena o summons lang ang pwedeng tanggapin ng mga abogado. Bagamat hindi sinabi ni Remulla kung sino ang abogadong tinutukoy, ipinahayag nga ng abogado ni Senator De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na maaari niyang tanggapin ang ICC warrant para sa kanyang kliyente. Pwede bang i-serve nyo na lang sa lawyer yon yung arrest Hindi warrant? pwede. Ha? Hindi pwede. Kasi may Officer may of the nagsasabi na The pwede, officer- pwede naman daw yung lawyer Pwede daw. naman yung lawyer ang sabi niya, pwede naman daw lawyer daw. Oo, warrant Hindi, alam ko yun. Tumakbo senator yun eh. Sabi no, di ba? Buti na lang hindi nanalo. Baka matagdagan pa yung problema natin doon. Di ba? Samantala, nagpatutsada rin si Remulla laban naman kay Senator De La Rosa sa patuloy nitong pagtatagos sa batas. Aniya, hindi ba umano nahihiya si Bato bilang dating hepe ng pambansang pulisya na tagapagpatupad ng batas at ngayon tumatakbo sa batas? Pakinggan natin muli si Ombudsman Remulla. Ano po sabi ng ombudsman? Dating chief ng Philippine National Police yun. Tumatakbo sa batas. Paano yun? Hindi ba siya nahihiya? Di ba? Di ba? I mean, ordinary citizen ka, isipin mo. Chief ng Philippine National Police. Na dating kayo nagpapatupad. Kayo nagpapatupad ng batas. Kayo tumatakbo ka sa batas. Hindi naman daw, Di walang ibig sabihin ng batas? Ganun ba yun? Sa Pool Sabado. Samantala, naniniwala naman si dating Senator Richard Gordon na maaaring managot sa ilalim ng batas ang mga senador na naglagay kay Senator Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Gordon na posibleng pumasok ang kasong accessory to a crime laban sa mga senador, kabilang na umano si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Gordon, malinaw sa Revised Penal Code o Act number 3815 ang probisyong laban sa sino mang magkakanlong, magtago o tumulong sa pagtakas. Delikadong president umano ang ginawa ng Senado dahil nagmumukhang kanlungan nito ng mga personalidad na nahaharap sa warrant of arrest, kabilang na mula sa International Tribunal. Narito si dating Senator Richard Gordon. Sa Senado, sinurog ng Senado ang sarili nila sa pagtatago kay De La Rosa. At yung ginawa nung Sergeant at Arms na nagpaputok doon at pagkatapos bigla nakatakas, lahat yan dapat may tutuunan. Dapat yan merong mananagot. Dapat pumasok dyan yung accessory to a crime. Yung sila maaaring kasama si Senator Cayetano dyan. Maaaring kasama si lahat ng mga nagsabi na under protective custody because meron tayong batas na harboring, concealing, or assisting in this escape. Sa Pool Sabado. Aminado naman si Ombudsman Boying Remulla na hinayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court sa Pilipinas kaugnay sa war on drugs. Sa programa pa ring DZRH Executive Session, sinabi ni Remulla na hindi na umano uubra ang kaso sa Pilipinas dahil naging complicit o nagkaroon na ng sabwatan. Aniyahin kahit ipasabpina lahat ng sangkot, wala rin umanong mangyayari. Local. Hindi nga maimbestiga, kinover up na nga lahat. Kaya nga pinabayaan na natin yung ICC eh. Hindi mo na maimbestigahan dito Ayun. Wala na wala na. Kahit na isampina mo lahat yan, wala na mangyayari dyan. Ayun. So, talagang doon na. Complicit lahat eh. Maraming complicit eh. In this particular Siyempre, di ba? crimes against humanity. Di ba? Sa DOJ tayo, hinihingi natin ng figures. Oo. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. DOJ na humihingi sa pulis. Noong panahon na yun. Una rito, nanindigan ng kampo ni Senator De La Rosa na tanging arrest warrants mula sa local court ang kanilang kikilalanin. Tinanggihan na rin ng Korte Suprema ang hiling ni Bato na temporary restraining order sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sa Pool Sabado. Alas 9:25 na ho ng gabi, sa iba pa nating mga balita, itinutulak ng minority bloc sa Senado na si Senator Sherwin Gatchalian ang maging susunod na Senate President sa gitna ng mga nagaganap na isyu sa kapulungan.
Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Ping Lacson na buo ang desisyon ng 11 senador mula sa minorya na si Gatchalian ang maging susunod na Senate President. Si Gatchalian umano ang pinakakatanggap-tanggap na kandidato hindi lamang para sa minority bloc, kundi maging sa ilang miyembro ng majority. Ayon pa kay Lacson, naniniwala silang may kakayahan si Gatchalian na pagkaisahin ang Senado at harapin ang mga kontrobersyang bumabalot ngayon sa institusyon. Dagdag pa, paulit-ulit naman bumabalik sa iisang punto ang kanilang mga pag-uusap na kailangan ng ibangon ng dignidad, integridad at reputasyon ng Senado na ani ay mababa na sa kasalukuyan. Narito ang tinig ni Senator Ping Lacson. Totoo yan. Aminin man namin o hindi, talagang mababa ang pananaw, ang perception ng ating mga kababayan sa Senado sa ngayon. Ang non-negotiable sa amin, si Senator Sherwin Gatchalian yung aming itatalaga na Senate President. At least in the meantime, na merong kaguluhan sa Senado. Kasi sa aming pananaw, si Senator Sherwin ang pwede maging acceptable, hindi lamang sa aming minority group of 11, kundi sa ilang senador sa mayorya sa ngayon. Sa Pool Sabado. 9:26 ho ng gabi, makibalita po muli tayo dyan ho sa sunog na sumiklab dyan sa Binondo, Manila sapagkat sa kasalukuyan. Nako, sumiklab ito pasado alas 3 at hanggang ngayong alas 9:26 nasusunog pa rin at hindi pa kontrolado ang sunog. Nasa ating linya ngayon si RH23 Edwin Duque. Edwin, kamusta na ang sitwasyon? Edwin, konting pihet. Kyle. Ayan, loud and clear. May signal dito, pero... Hello, Edwin, go ahead. Kyle. Go ahead, Edwin. Kyle. I-re-establish lang natin yung linya ni RH23 Edwin Duque. Pero totoo ho yun, kapag nandun ho kayo sa mismong site kung saan nasusunog, yung residential area napakahina ho talaga ng signal. Maging yung ating mga kasamahang sa Bureau of Fire Protection hirap sa kanilang linya ng komunikasyon. Alright, balikan natin si Edwin Duque. Edwin. Kyle, mula rito sa command center ng Bureau of Fire Protection dito sa may Parola Compound, as of 9:04, umabot ng 561 family na. Base sa tala ng DSWD, ang apektado ng sunog. No? At until now, hindi pa rin binababa sa Task Force Charlie ang sunog, bagamat puti na yung kaulapan at wala ng apoy. Pero hanggang hindi binababa ng Task Force Charlie, ay nanatili pa rin itong nakataas sa naturang alarma. Pero iniintay na lamang nila yung resulta ng investigation, yung mga galing mismo sa kalooban nitong Parola Compound. At doon malalaman kung ibababa ito sa under control. Pero sa ngayon, andito tayo sa lugar. Kunting alos mausok na lang wala na tayong nakikitang apoy. Pero hanggang hindi i-report ng investigation team doon sa mismong loob na wala na, Task Force Charlie pa rin tayo, pero anytime from now, base doon sa initial report itong si Fire Superintendent Florian Guerrero, posibleng wala na, under control na, pero antayin pa rin yung final na manggagaling sa loob para tiyak yung report ay maging tama doon sa pangyayari dito sa field. Edwin, ang ating mga kababayan, kung makikita mo itong tapat ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, ay dito pasamantala yung mga, lalo na marami ring mga member ng Iglesia, dito sila sa harap ng kapilya, habang iba naman na hindi magkasya, no? Dito sa kaban ng Parola, dito sila halos dito na temporary nanatili pasamantala. Kita-kita mo kung gaano kaawawa yung mga bata. May mga paslit, may mga bagong silang na halos nasa gitna ng gutter na walang mga damit. At dahil nagmamadali sila kung ano lang yung gayang iligtas. Dahil sa lakas ng hangin na mabilis na umakit sa Task Force Charlie kanina, wala na raw silang nailigtas na damit o gamit man lang. Kaya sa pagmamadali, sa kainita ng araw kanina, pasado alas 3 ng hapon nang nag-umpisang sunog, ay halos buhay na lamang nila
ang bitbit. Di bali raw walang gamit, importante may ligtas. Lalo yung mga bata, nakasagsagan ng tulog at namamahinga iba noon nung maganda pang sunog. Sa ngayon, andito pa rin yung pera ng mga pamatay sunog, pero marami na rin umalis dahil yung iba ay naubusan na rin tubig. Mahirapang pumasok dito sa lugar dahil sa dami ng mga kababayan nating biktima ng sunog na hindi alam kung saan papunta rito dahil may mga hinahanap din sila at hindi na sila payagang makapasok sa loob dahil sa delikado, dahil madilim na itong lugar ngayon. Nagsisilbing liwanag na lamang itong mga ilaw ng mga bumbero sa lugar. So mamaya babalik tayo at malalaman natin kung magkano yung buong damage itong naganap na sunog sa Asap Initial Prompt 900 o 651 o 561 yung kabuuan total ng family na apektado ng sunog dito pa rin sa bahagi ng Parola. Halos kalahati na raw. Malapit na raw sa kalahati nitong buong Parola compound ang natupok ng sunog. Mabilis dahil gawa sa light material at hindi agad nagapan dahil sa lakas ng hangin. So yan, babalik tayo mula pa rin dito sa Parola compound, RS-123. Edwin Duque nagulat sa DZRH, oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Yan ho ang latest. Diyan ho sa sunog, diyan pa rin sa Binondo, Maynila. Kasalukuyan hong nakataas pa rin sa Task Force Charlie. Bagamat sa report ni Edwin wala nang nakikitang apoy at maputi na yung usok na nakikita doon sa area. In the meantime, ilan po muna mga paalala. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Pilipinas ang ating oras, alas 9:32 ng gabi. This time Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon,
dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabado. Alas 9:36 na ho ng gabi, nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, nilinaw ng Department of Trade and Industry na hindi patutupad ang kumakalat na draft Department Administrative Order kaugnay ho yan ng pre-clearance requirement para sa advertising materials. Ayon ho sa DTI, ang naturang dokumento ay internal draft lang at wala sa kasalukuyang polisiya ng kagawaran. Nagugat ang usapin matapos mabahala ang ilang negosyante, mga advertiser at online content creators sa posibilidad ng mas mahigpit na regulasyon bago mailabas ang mga advertisement at mga promotional materials. Pinangangambahan din na magdulot ito ng dagdag na proseso, gastos at epekto sa marketing at digital advertising industry. Sapul Sabado. Sa iba pa natin mga balita, deklarado ho ulit ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong Sabado. Ayon sa Department of Energy, magsisimula ito mamayang o kaninang alas 6 ng gabi hanggang kaninang alas 9. Umalo na ho sa 2,423 megawatts ang peak demand sa grid, pero higit sa 2,600 megawatts lang ang available capacity nito. 9 na planta ang nasa forced outage simula entrada nitong Mayo, habang ilan ang nag-ooperate sa limitadong kapasidad. Tiniyak ng ahensya na ginagawa nila ang lahat upang mapabilis ang restoration sa mga apektadong pasilidad. Sapul Sabado. Samantala, paiigtingin ng Bureau of Immigration ang pagbabantay sa Siargao kasunod yan ng reklamo laban sa ilang dayuhan na lumalabag umano sa batas. Ito ay matapos ang personal na pulong ni BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga lokal na opisyal at law enforcement agency. Kabilang sa mga isyong inilapit ng LGU ang overstaying foreigners, disorderly conduct, illegal work, environmental violations at iba pang nakakaapekto sa local communities. Ayon ho kay Viado, bukas ang Pilipinas sa mga lehitimong turista, estudyante, mga investor at foreign residents, ngunit hindi dapat abusuhin ang hospitality ng mga Pilipino. Babala nito, mahaharap sa deportation at blacklisting ang mga dayuhang lalabag sa batas, manggugulo o mananamantala sa mga komunidad. Sapul Sabado. Sa iba pa natin mga balita, nasabat ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang mahigit sa 8.3 million pesos na halaga ng shabu sa isang abandonadong inbound shipment. Ayon sa BOC NAIA, ang shipment ay dumating noong March at nagmula sa bansang Uganda at nakatakda na ipadala sa Cavite na idineklarang auto gear bearings o parte ng isang makina. Sa pagsusuri na diskubre ang tinatayang higit 1 kilo na hinihinalang shabu na nakatago sa loob ng mga parcel na nagkakahalaga ng aabot sa 8.39 million pesos. Na-turn over na ang illegal drugs sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa laboratory examination, case build-up at legal proceedings. Sapul Sabado. Nagbabala naman ng Metropolitan Manila Development Authority laban sa mga magtatangkang magtapon ng basura sa mga daluyan ng tubig. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi lamang traffic violators ang hinuhuli ng kanilang no-contact apprehension policy cameras, kundi maging mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Giit ni Torre, kinukuna ng litrato sa pamamagitan ng kanilang CCTV cameras
at pinadadalhan ng notice of violation sa mismong address ng bahay ang sino mang mahuhuling nagtatapon ng basura sa mga waterway. Ang mga mahuhuli ay pagbabayari ng multang 500 pesos hanggang 3,000 pesos. Depende po yan sa ipinatutupad na lokal na ordinansa at maaari ring obligahing mag-community service. Pagbibigay din ni Torre, ang anti-littering campaign ng MMDA ay bahagi ng kanilang flood mitigation measures bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Sa Pool Sabado. Pinaghahanda ng Department of Science and Technology ang Pilipinas sa mas matinding El Nino ngayong taon. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na posibleng tamaan ng below normal rainfall condition ang 49 na probinsya ng bansa pagdating ng buwan ng Oktubre. Maaari pa itong tumagal ang naturang dry spell hanggang sa unang quarter ng 2027. Ayon sa kalihim na mayroong 72% na tsansang maramdaman na ang El Nino sa bansa sa Hunyo at titindi pa ang epekto nito lalo na sa sektor ng agrikultura pagdating ng mga huling bahagi ng taon. Kaya naman, inuudyok ni Solidum ang lahat na magtipid sa paggamit ng supply ng tubig bago pa lumala ang kondisyon sa bansa dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Ang ibig po sabihin ng below normal, so 41 to 80% ng rainfall ng average ang nakukuha lang. Pero kapag way below normal, more than less than 40% ng datihang mga pag-ulan ang nasusukat ng ating mga rain gauges. Ibig sabihin, wala tayong maasahang masyadong supply ng tubig mula sa pag-ulan. Kaya kung kayo'y magtatanim, dapat mag-reschedule na ng planting season o di kaya ay naninigurado tayo ng irrigation. At kaugnay ng balitang yan, apektado din ng El Nino ang sektor ng pangingisda dahil posibleng mabawasan ang mga isda sa karagatan dahil sa matinding init. Ayon pa rin kay Secretary Renato Solidum, ang init ng karagatan na dulot ng El Nino ay pumipigil sa pagtaas ng nutrients sa pagkain ng mga isda. Kaya lumilipat sila sa mas malalamig na lugar na kadalasan ay nasa mababa na parte ng dagat na makakaapekto sa mga small-scale fishermen. Narito muli ang tinig ni Secretary Renato Solidum. Ibig po sabihin, yung mga kinakain ng isda sa mababaw na parte ay nababawasan. Ibig sabihin, nababawasan yung supply ng pagkain sa mga isda. So yung food web na tinatawag, merong konting starvation at bababa ang production ng mga isda. Kaya yung mga isdang walang masyadong makain, minsan nagmamigrate yan doon sa mas malamig na lugar. So yan po yung isang epekto. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, tiniyak ng Department of Health na walang kaso ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus sa buong bansa. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya ang mahigpit na border surveillance sa lahat ng mga paliparan at mga pantalan. Partikular na rito ang pagsusuri sa mga biyaherong mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC at bansang Uganda bilang bahagi ng maagang paghahanda at pag-iingat laban sa sakit. Sa inilabas na abiso ng kagawaran, kabilang sa mga sintomas ng naturang sakit ang lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at diarrhea. Maaaring mapasa ang nasabing sakit mula sa isang taong may Ebola o maging sa bangkay ng namatay sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o iba pang likido ng katawan, paggamit o paghawak sa mga kontaminadong gamit ng pasyente. Upang manatiling ligtas sa Ebola at sa iba pang uri ng nakahahawang sakit, pinapayuhan ng DOH ang publiko na ugaliin ng madalas at tamang paghuhugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran at kumuha lamang ng tamang impormasyon mula sa mga lehitimong ahensya. Sa Pool Sabado. Target ng National Food Authority o NFA na magdagdag ng milling facilities para mapanatiling stable ang supply ng murang bigas. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, sa ilalim ng Benteng Bigas Program ay direktang bumibili ang pamahalaan ng palay mula sa mga magsasaka at pinoproseso ito para sa commercial consumption na ibinebenta sa publiko sa halagang 20 pesos kada kilo. Git ni Lacson,
Sa ngayon ay mayroon ng 11,020 bigas store sa buong bansa, ngunit nais itong gawin pang triple ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nangangahulugan na kailangan din ng karagdagang milling services para sa mas mabilis na paglalabas ng bigas. Bagamat hindi na idinetalye pa, sinabi ni Lacson na ilalagay ang mga bagong milling facility sa lalawigan ng Aurora. Sa ngayon, nakapag-procure na ang NFA ng nasa 25,000 metric tons ng palay mula yan sa mga lokal na magsasaka para sa buwan ng Abril at Mayo upang matiyak na mayroong sapat na buffer stock. Sa Pool Sabado. Abiso ho sa ating mga motorista, pansamantalang makararanas ng pagbagal sa daloy ng trapiko simula ngayong gabi sa ilang bahagi ng Bulacan hanggang Quezon City dahil yan sa pagbiyahe ng tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Ayon sa DOTR, ibabiyahe ang boring machine simula alas 9 ng gabi ngayong Sabado mula yan sa Plaridel, Bulacan patungo po sa North Avenue sa Quezon City hanggang alas 6 ng umaga bukas. Kabilang sa madadaanan ang Valenzuela, Karuhatan, Monumento, C3 Road, Araneta, Quezon Avenue, Elliptical Road at North Avenue. Pinapayuhan ho ang mga motorista na planuhin na ang kanilang biyahe at dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang hindi kayo maabala. Sa Pool Sabado. Samantala, personal na ninominate ni Manila Mayor Isko Moreno ang veteranong DZRH reporter na si RH29 Boy Gonzales para po sa isang posthumous award. Kasunod ito ng ginawang pakikipagpulong ni Yorme kahapon kasama ang Manila City Hall Press Club. Ayon kay Yorme Isko, siya mismo ang pumili kay Gonzales para sa nasabing prestihiyosong parangal na ginagawid sa natatanging Manilenyo o personalidad na pumanaw na ngunit nag-iwan ng napakahalagang kontribusyon sa lungsod at sa bansa. Ginagawad ito taon-taon tuwing Hunyo 24 bilang bahagi ng pagdiriwang ng founding anniversary ng lungsod ng Maynila. Sa Pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa Sapul Sabado. Sa pangalan muli ni RH29 Boy Gonzales, ito ho si Kyle Bulias, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbabalik ho ang ating programa sa Pool. Ilan po munang mga paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:47 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Sa Pool Sabado. Manila, Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron na lamang ho tayong 8 minuto bago alas 10 ng gabi. At unang-una ho, maraming salamat ho sa pagtanggap nyo po sa akin. At natutuwa ako sa mga nakatambay sa ating comment section sa ating Facebook Live at sa ating DZRH News Television YouTube Live. Mag-subscribe ho kayo sa amin para updated ho kayo sa mga kaganapan sa loob at labas ng Metro Manila at sa mga malalaking balita. At katulad ho ng nabanggit ho kanina, ako na po ang inyong makakasama sa isang oras sa balitaan at diskusyonan dito pa rin sa programang Minana ko kay RH29 Boy Gonzales. Ako po muli si Kyle Bulias ng DZRH. Kanina ho, nakibalita tayo dyan ho sa Binondo, Manila. At ang latest pa rin ho dyan, nasa Task Force Charlie pa rin. Ibig sabihin, hindi pa po tuluyang nakokontrol. Bagamat sa report ni RH23 Edwin Duque, nabawasan na yung apoy na nakikita natin. Pero hindi pa po ito tuluyang naaapula. At posible pang magbago yung sitwasyon. Although ang inaasahan ho natin maapula na ito sa lalong madaling panahon sapagkat sumiklab ho yung sunog kaninang pasado alas 3 ng hapon. At ngayon mag-aalas 10 na hindi pa rin nakokontrol yung sunog. So yung sa mga kababayan ho natin dyan, ingat-ingat ho. At kung kayo ho ay may mga kakilala na nandyan ho sa area na yan, sana ho ma-contact nyo na ho sila sa lalong madaling panahon sapagkat currently mahina ho ang signal, mahirap ho ang linya ng komunikasyon. So antabayanan ho ninyo ang latest update kaugnay po ng sunog dyan. Anyway, mangangamusta muna ako sa inyong lahat sa mga nakatambay po sa ating Facebook Live. Ayan, magandang gabi kay Anthony Abrenica. Good evening kay JP Acuña. Yan sa mga loyal listeners ho na ni Sir Boy. Again, maraming salamat ho sapagkat kahit ho hindi na natin kapiling ngayon si RH29, hindi pa rin ninyo iniiwan ng programa ni Sir Boy. At of course, katulad ng gawi ni Sir Boy, syempre makikipagbabatiin ho natin ang mga tambay sa ating Facebook Live. Ayan, magandang gabi kay Ria Soto, kay Carlos C. Miranda Jr. Ayan, kay Sir Koy Hipolito Laura. At kay Mr. Waray, shoutout daw kay Sir RS, Ray Sibayan.
Ayan, syempre babatiin din natin itong si Sir JP Acuña. Shout out po sa Team Tangos South sa Navota City, kay Nanay Vicky Acuña, kay Niana May Bolang Acuña, kay Kuyang Arnie, kay Ate Irene, Tita Rowena Reyes, Pablito Reyes, Reinica Reyes, kay Kuya Jojo at Joel Nicolas, Tita Rosario Carrion, at kay Kerry Perez. Ayan, good evening. And of course, good evening kay Marife de la Cruz, kay Road King. Ayan, good evening kay of course sa aking parents, parentals dyan sa Cabuyao, Laguna. At sa aking family dyan naman, sa aking sister at ang kanyang family dyan sa Gentry, sa General Trias, Cavite. Ayan, good evening kay Ronaldo Andres, kay Alvin Ongkoy. Ayan, pa-shoutout nakatutok sa Deezer H via Cable TV. Ayan, mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Good evening, kamusta ho ang weather sa inyo? I understand na sobrang init ho ng panahon natin nitong nakaraang linggo. Noong last week, nasa extreme caution category lang yung range ng heat index na nararamdaman dito sa Metro Manila. Pero nitong week na ito, mapula yung forecast ng Pag-asa sa atin, sapagkat pumapalo na ho sa dangerous levels. 42 degrees Celsius pataas. Hindi ako nagkakamali. Pumalo pa ito sa 44 degrees Celsius. Kaya ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Kung kayo ho ay wala namang business sa labas o para lumabas ng inyong bahay, sa loob muna kayo ng inyong mga tahanan na magpahinga at uminom ng maraming tubig. Kung kayo ho ay lalabas, magdala ng payong at iwasan mo na magbabad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, especially tuwing tanghali. At ang payo ho sa atin manatiling hydrated. Kung kaya ho natin magstay sa mga malilim na lugar, magdala ng payong. Ano pa bang mga paraan para makaiwas sa heat exhaustion, sa heat stroke? Of course, panatilihin ho nating malusog ang ating pangangatawan para ho makaiwas tayo yan sa mga ganyang uri ng sakit. At kanina, pinawi ho ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay po ng Ebola virus. Diyan ho may outbreak ho kasi, kung hindi nyo ho nalalaman, meron hong outbreak ng Ebola diyan ho sa ibang bansa ho, sa parte ho ng Africa, specifically diyan sa Democratic Republic of Congo. So higit 100 na ho ang casualty. Pero ho, ayan, nagpapatupad na ho ng mitigating measure, ng surveillance measures ang DOH para maiwasan ho yung pagpasok ng naturang sakit dito sa ating bansa. At ayan, yan namang Ebola virus ay hindi ho siya bagong sakit. Ang naglilitawan na ho yung mga variant. Ibig sabihin, may mga existing ho tayong bakuna at treatment para sa naturang sakit. Pero dahil nga nagmutate yung mga virus na ito, over time nag-e-evolve. Kaya as much as possible, ginagawan ho yan ng paraan ng pamahalaan para hindi ho mangyari ulit yung nangyari noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa mga nakakamiss ho sa format ng programa ni Sir Boy, syempre sa mga susunod ho nating pagkikita dito sa ating programang Sapul Sabado, mas magiging mahaba pa yung ilalaan nating oras para sa diskusyonan. Of course, hindi lang ho tungkol sa mga nangyayari dito sa Maynila. Tatalakayin ho natin yung mga malalaking issue pa rin sa nagdaang linggo, national news at provincial news. Syempre, pag-uusapan ho natin yan. In the meantime, kami po ay magpapaalam na. Ako po ang inyong nakasama sa isang oras na balitaan at diskusyonan. Ito po si Kyle Bulyas ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapul Sabado. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Nakakasama niyo ho dyan sila kay Ray Sibayan. Oras ho natin
10:00 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa